Vizconde Case. Isang misteryo ng hustisya sa Pilipinas. Noong gabi ng Hunyo 30, 1991, isang tahimik na subdivision sa BF Homes ang naging sentro ng isa sa pinaka-kontrobersyal at pinaka-pinag-usapang krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. 3 miyembro ng isang pamilya ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ang kaso ay nagdulot ng matinding galit, lungkot, at paghahanap ng hustisya mula sa buong bansa. Sa paglipas ng mga taon, maraming tanong ang lumitaw. Sino ang tunay na may sala? May nagkamali ba sa investigasyon? At nakuha ba talaga ang hustisya? Ito ang kwento ng Vizconde. Isang kaso na hanggang ngayon ay patuloy na pinag-uusapan. Ang pamilyang Vizconde. Ang pamilya Vizconde ay kilala bilang isang maayos at respetadong pamilya. Ang padre de pamilya ay si Lauro Vizconde, isang negosyante na madalas bumiyahe sa ibang bansa para sa trabaho. Sa kanilang bahay sa BF Homes, nakatira ang kanyang asawa at mga anak. Ang kanyang asawa ay si Estrelita Vizconde. Kasama rin nila ang kanilang 2 anak na babae. Ang panganay ay si Carmela Vizconde, isang college student na kilala sa pagiging mabait at responsable. At ang bunso ay si Jennifer Vizconde, isang batang estudyante pa lamang. Isang simpleng pamilya na may mga pangarap at normal na pamumuhay. Ngunit isang gabi ang tuluyang nagbago sa kanilang kapalaran. Ang gabi ng trahedya. Noong gabi ng Hunyo 30, 1991, wala sa Pilipinas si Lauro Vizconde. Nasa ibang bansa siya para sa trabaho. Sa kanilang bahay, naiwan ang kanyang asawa at 2 anak. Tahimik ang buong komunidad ng BF Homes. Isang normal na gabi. Ngunit ayon sa mga ulat, may mga taong pumasok sa bahay ng pamilya Vizconde. Ang nangyari sa loob ng bahay na yon ay isa sa pinaka-nakakagimbal na krimen sa bansa. Kinabukasan, natuklasan ng mga awtoridad ang trahedya. 3 miyembro ng pamilya Vizconde ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanilang tahanan. Ang buong komunidad ay nabalot ng takot at pagkalungkot. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Ang simula ng investigasyon, agad na nagsimula ang investigasyon ng mga awtoridad. Sa mga unang taon ng kaso, kakaunti lamang ang malinaw na lead. Matagal na panahon ang lumipas na tila walang malinaw na direksyon ng investigasyon. Maraming Pilipino ang nagtanong, makakamit pa ba ang hustisya para sa pamilya Vizconde? Ngunit makalipas ang ilang taon, isang pangalan ang lumitaw. Isang witness ang nagsabi na may alam siya sa nangyari. Ang kanyang pangalan ay Jessica Alfaro. Ayon sa kanyang testimonya, may grupo umano ng mga kabataang lalaki na sangkot sa krimen. Isa sa mga pangalan na nabanggit ay si Hubert Webb, anak ng isang kilalang politiko. Ang kanyang ama ay si Freddie Webb. Dahil dito, lalo pang naging controversial ang kaso. Ang kaso ay dinala sa korte. Maraming taon ang ginugol sa pagdinig ng mga testimonya at ebidensya. Ang mga akusado ay patuloy na nag-deny sa mga paratang laban sa kanila. Sinabi ni Hubert Webb na wala siya sa Pilipinas noong nangyari ang krimen. Ayon sa kanyang depensa, nasa Estados Unidos siya noong panahong iyon. Ngunit ang testimonya ni Jessica Alfaro ang naging pangunahing ebidensya ng prosekusyon. Maraming Pilipino ang tutok sa kasong ito.
Ang media ay halos araw-araw nagbabalita tungkol dito. Ito ay naging simbolo ng paghahanap ng hustisya. Ang hatol ng korte. Noong taong 2000, naglabas ng desisyon ng korte. Ilang akusado, kabilang si Hubert Webb, ay napatunayang guilty ng trial court. Sila ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa pamilya Visconde. Tila isang hakbang ito patungo sa hustisya. Ngunit hindi dito natapos ang kaso. Ang depensa ng mga akusado ay patuloy na lumaban sa legal na proseso. Ang desisyon ng Korte Suprema, matapos ang maraming taon ng legal na laban, umabot ang kaso sa Supreme Court of the Philippines. Noong Desyembre 2010, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na mga akusado mapatunayan ang guilt beyond reasonable doubt. Dahil dito, pinawalang sala si Hubert Webb at ang iba pang akusado. Ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding debate sa publiko. May mga naniniwala na tama ang desisyon ng korte. Mayroon ding naniniwala na hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang pamilya Visconde. Yung mga tanong na naiwan. Hanggang ngayon, ang Visconde ay nananatiling isa sa controversial na kaso sa Pilipinas. Maraming tanong ang hindi pa rin nasasagot. Sino ang tunay na may sala? May mga detalye ba na hindi kailanman nalaman ng publiko? At makakamit pa ba ang buong katotohanan? Para sa marami, ang kasong ito ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang maayos na investigasyon at patas na hustisya. Ang kwento ng Visconde case ay hindi lamang tungkol sa isang krimen. Ito ay kwento ng pagkawala, paghahanap ng hustisya, ay patuloy na hinahanap ang sagot. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na naaalala ng marami ang pamilyang Visconde. Isang paalala na sa likod ng bawat headline ay may mga totoong buhay na naapektuhan. At sa bawat kaso ng krimen, ang tunay na layunin ay hindi lamang paghahanap na may sala, kundi ang paghahanap ng katotohanan. Sa bawat krimen na ating tinalakay, may mga aral na dapat nating tandaan. Ang hustisya ay mahalaga, ngunit ang katotohanan ay mas mahalaga. Kung gusto mo ng mas marami pang tunay na crime stories mula sa Pilipinas, mag-subscribe sa Tagalog Crime Archive at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga susunod na dokumentaryo. Dahil sa channel na ito, ang mga kwento ng krimen ay hindi basta nakakalimutan. But the surviving Viscondes are not convinced. Walang second floor, bungalow lang yung bahay, walang second.